Kung tinawagan mo sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Took me 7 years sa high school. Oh, panakbay-lakbay lang. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, ang teacher yun eh. Wala ka nag-ipag-asa mag-75, 75. Tumatama na yan. Basta makaakyat lang, parang hagdanan niya eh. Kung hindi ka makailangan na mag-95 malayo, mahulog ka ba dyan? Ang Universidad ng Oxford ay walang duda na isa sa mga pinakaprestigyoso at respetadong universidad sa buong mundo. Tanging ang mga may pambihirang katalinuhan lamang ang itinuturing na may kakayahang makapasa at makapasok sa nasabing kilalang universidad. Ayon sa pagsisiyasat ng SMNI team dito sa UK, unang nakapag-enroll si Bongbong Marcos sa Universidad ng Oxford dito sa United Kingdom ng kursong PPE o Politics, Philosophy and Economics sa taong 1975. Ngunit nag-iba si presidential aspirant Bongbong Marcos ng kurso ayon sa kanyang pahayag sa isang interview dahil na rin sa payo sa kanya. Sa halip kumuha siya ng kursong Social Studies o mas kilala na ngayon bilang Social Sciences kung saan nakapaloob sa kursong ito ang pag-aaral sa lipunan, politika, maging ang ekonomiya, relasyon sa kalakalan ng mga tao at iba pang napapaloob sa paksang panlipunan. Sa United Kingdom, bago ka makapasok sa kahit saang universidad, kailangan mong mapatunayan na may angking kakayahan ka sa pamamagitan ng pagpasa mo sa tinatawag na A-levels. Ang edukasyon dito sa United Kingdom ay may 6 na taon sa primary school, 5 taon naman sa sekundarya o high school at kailangan mong makapasa sa tinatawag na GCSE exams or General Certificate of Secondary Education pagdating sa year 11 o final year. Hindi bababa sa 10 pagsusulit ang pagdadaanan ng isang estudyante upang makapag-apply sa tinatawag na 6th form. Ito ay eksklusibo para sa 16 to 19 years old o kolehiyo naman para sa may mga kahalong estudyante na lampas 18 years old na gustong magpatuloy sa universidad. Ang 6th form o kolehiyo ay 2 taon na preparasyon para sa pag-aaral ng isang estudyante na naghahangad makapasok sa isang universidad. Si Bongbong Marcos ay nagtapos ng kanyang sekundarya at tinatawag na 6th form dito sa United Kingdom sa World School. Isa itong prominenteng paaralan kung saan karamihan ng nagtatapos dito ay nagpapatuloy ng pag-aaral sa Oxford or Cambridge para sa university stage nito. Kaya hindi na nakapagtataka na dito nga sa Oxford pinagpatuloy ni Bongbong Marcos ang pag-aaral niya ng universidad dahil na rin sa kalidad ng edukasyon rito. Sa usapin kung bachelor's degree ba ang natapos ni Bongbong Marcos o hindi, napapaloob sa sertipikasyon na inisyu ng universidad na nag-umpisa siya sa kanyang kurso noong Oktubre 1 sa taong 1975 at natapos naman siya noong Hulyo 1, 1978 sa kursong Social Studies at pinagkalooban siya ng Special Diploma. Ayon sa pagsusuri, ang ibig sabihin ng bachelor's degree dito sa UK ay nakapag-aral ng 3 taon at natapos ng estudyante ang kurso at napasa nito ang mga paksang tinuturo dito. Ang award naman ay depende sa nakuhang grado ng isang estudyante. Sa kasalukuyan, ang isang estudyante sa isang universidad dito sa UK ay pagkakalooban ng grado na hindi nakapasa, third, 2-2, 2-1 at first bilang pinakamataas na grado. Sa sertipikasyon ni BBM, nabigyan siya ng pass na ibig sabihin ay nakapasa si Bongbong Marcos sa kanyang bachelor's degree na Social Studies. Maaaring may kahalagahan ang antas ng edukasyon na natapos ng isang tao. Took me 7 years sa high school. Oh, panakbay-lakbay lang. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, ang teacher yun eh. Wala ka nag-ipag-asa mag-75, 75. Tumatama na yan. Basta makaakyat lang, parang hagdanan niya eh. Kung hindi ka makailangan na mag-95 malayo, mahulog ka ba dyan?